The phone doesn't stop ringing. Hello? Ano po ang inyong reaksyon sa pagkaka-aresto na po ng dating Pangulo ng ICC? Ang una ko pong naging pahayag ay tunay na hindi natutulog ang Diyos. Ksiądz Flavi Villanueva od lat próbował doprowadzić do aresztowania jednego z najpotężniejszych i najgroźniejszych ludzi w Azji, byłego prezydenta Filipin Rodrigo Duterte. 11 marca jego wytrwała praca w końcu się opłaciła. Duterte trafił do więzienia. We have fought a president in the person of Rodrigo Duterte for 9 years. Today we experience a triumph over evil. Ano? Hindi may mag-flight pa din. Dili, si Duterte man. Dili na magdugay diri. Dili na magdugay. Lagi pa din magkahilat mo is kalipay pa din ba? Yeah, kahilak sa kalipay. This is a video of Duterte coming out of the airport, and I believe the warrant is now being issued against him by Interpol people. It's a dream come true. Nightmare ends, a new day begins. Ale jak do tego doszło, że ksiądz stał się przeciwnikiem prezydenta? Cofnijmy się w czasie. Wszystko zaczęło się w roku 2016, gdy Rodrigo Duterte został wybrany na prezydenta. Już w pierwszych miesiącach jego prezydentury na ulicach Manili codziennie ginęli ludzie. My campaign against drug will not stop until the last pusher and the last drug lord are Według oficjalnych danych podczas 6 lat rządów Duterte w akcjach antynarkotykowych zginęło ponad 6200 podejrzanych. Według obrońców praw człowieka rzeczywista liczba to nawet 30 000 osób. W ciągu tych lat ksiądz Flavi zbierał dowody. Niestrudzenie prowadził własne śledztwo przeciw Duterte. Ukrywał świadków i prowadził ekshumację ofiar wojny narkotykowej. Dziś zostanie otwarty grób 26-latka, którego szwadron śmierci zastrzelił w slumsach. All of those that we have exhumed were part of the war on drugs of the Duterte regime, where they were killed point blank, if not deliberately shot helplessly. Sino tong namatay na to? Anak ko po. Anong kwento? Anong pangalan ni Jekri, yung pangalan sa naman. Ano? Jekri. Jekri. Paano binaril? Sa ulo yun lahat ang tama eh. Ilan ang tama sa ulo? 6 ata yun. 6? Oo, yung isa hindi. Pagpalain ka, Jekri, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Okay? Pwede na po. May body bag, Antayin na natin paghugot, ha? Meron po. Meron. May body bag tayo. May body bag. Nasa sila rin? Wala po namin para ma-represent. Hello. Mabalingan ka na. Hindi yan. Sa baba lang. Di ba ba? Okay na? Kami malalagyan ikaw. Tapa. Yan pa, Meron pa? Teka, hindi nyo nabuka eh. Latag na. Tahimik na yan. Kasi hindi na manganganib ang kanyang...
delivering the bones that we exhumed to Dr. Raquel Fortun, we're hoping that a new angle to the story, how they were killed, could arise. Dr Raquel Fortun jest jedną z zaledwie 2 prosektorek na Filipinach i najważniejszą sojuszniczką Villanueva. Jak dotąd przeprowadziła dla niego badanie kości 113 ofiar. Like for instance, this appears to be an entry wound, but it's at the back of the head. Okay? And that appears to be exit, so the trajectory is like that. So he was shot at the back of the head. There are crazy instances where the death certificate actually states there some natural cause. But clearly, the decedent was shot. Tak było w przypadku robotnika Constantino de Juana, który był podejrzany o palenie metamfetaminy. Policjanci zastrzelili go podczas nalotu na jego dom. Zostawił żonę i osierocił 7 dzieci. Sprawa trafiła do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Interesado po yung ICC sa kaso namin sa nangyari po sa pagpatay ng asawa ko. Dahil may death certificate po kami na 2 po ang lumabas sa kanya. Ito po, yung nakalagay po dito, 3 bullets, gunshot. Ito po yung hypertension po. Yun nga po yung pinagtakhan ko nga rin po. Isa po kami nakapangalan po sa ICC. Pero ang naging witness po nun yung anak ko. Si Christine, nakita niya yung pangyayari na yun kasi nasa loob siya ng bahay namin. Willing po ako mag-testify kung ano po, kung wala pong mangyayaring masama sa pamilya ko. Takot ako kasi may nawala ng miyembro sa pamilya ko. Tapos po nun, nagluluto na po si Papa. Kasi po birthday po niya ni Joan. Tapos yun, maya-maya, may bigla ng umanang nagsidatingan ng mga lalaki. Tapos may mga barel. Tapos ako po, hinawakan ko po niya si Papa. Niyakap ko po ng mahigpit. Tapos hinawakan po ako ng pulis. Tapos po din sa may pinilit ipalabas po. Tapos yun, narinig ko po si Papa nagmamakaawa. Nagpuputukan na yun. Tapos nakita ko mga kapatid ko, nagsisiyakan na. Dito siya nakaupo nun. Tapos dito rin siya yung nakadapa nun. Tapos dito rin siya yung nawalan siya ng buhay. Dito po yung po yung bala niya. Yung pinaril po siya. Kaya parang po sa amin na ang hirap po na mawalan ng magulang. Nakakaiyak. Naiyak na naman ako. Metody stosowane podczas prezydentury w całym kraju Duterte testował i dopracowywał w milionowym mieście Davao, którym w latach 1988-2016 rządził przez łącznie 22 lata. Jego oddziały zabójców zamordowały wtedy ponad 1000 osób. Jeden z mężczyzn, którzy wówczas zabijali dla burmistrza Duterte, jest dziś najważniejszym świadkiem Villanuevy. The ICC have already considered him as a material witness, except that he has to show himself
on their doorsteps, which is something that's taking time to accomplish. Ay. Tao po! Tao po! Unsa man na! Unsa man na! Unsa na! Ha? Okay na, Father. Wala nang... Wala na. Lagdat? Wala na. Linggo pa yun. Basta. Ano nangyayang, Father? Ha? Ang gusto na ako, Father, matubang na ako sa ICC. Mura na ako ikagarantiya sa iyong mga dili na bisig, bitayon ba ko, dili na mausog. Dili na matuis ang akong kuan, Father. Ang akong desisyon. Mura na akong desisyon. Villanueva od 6 lat ukrywa swojego świadka koronnego w kryjówce na obrzeżach Manili. Pangita sa ako, kaya gusto nila mapatay ko nila, ma'am. Sa ako, nga gusto nila akong patyon, kaya nahadlok sila nga mabulgar ang mga panghitabo nga pagpatay namo og tao sa Davao City. Ang among ginapatay para sa anang drug pusher, user, hold-upper, snatching, kana ang among ginapamatay, rapist, mo na order niya nga pamatyon, official, ma'am. So, ang nakabalo lang, si Mayor Duterte lang mismo ang nakabalo lang kay siya man ang nag-order. So, igo lang nimo lakaw, miskig adlaw, gabi, lain ang gikidnap namo, ma'am, lain ang gichap-chap, lain ang gilabay sa dagatay, siguro. Hindi na natin palakihin, hindi lang kwintahan. Pinaka maliit na patay ko is 50 katao. Sa personal ko nga siya mismo. Kang Mayor Duterte, ma'am, nang ako nahitabuan nga nakita yun ako personal nga nakita na ako nga nagpatay siya tao 8 kabisis. W teczce trzyma dokumenty i legitymacje, które dowodzą, że pracował wtedy dla burmistrza Rodrigo Duterte. ID na ko. Naadere sa nagtrabaho ko sa City Hall. Naadere. ID na ako ni sa VIP security. Issue ni Mayor Duterte sa City Hall. Mga pangalan, ma'am. Ang gipamatay na mo mga tao ni Nograles. Wala ko ka-eskwela, dili ko kabasa. Pero gipasulat ko lang sa akong asawa, tanan. Ang kutob sa akong balaan, ma'am. Miski wala ko'y grado, dili ko makabasa, mangmang ko, pero gusto ko na ako, ma'am, matagaan ako ang mga tao nga nangamatay o justisya, ma'am. Kay dili man ang mga manok nga gipampatay namo, ma'am. Ano nga, Pader? Tabang nimo sa ko, Pader. Okay. Pader. Poza sprawcami takimi jak Edgar Mato-Bato, ważne informacje dostarczają ofiary wojny z narkotykami. Na obrzeżach Manili mieszka mężczyzna imieniem Lazarus. Nocą 13 listopada 2016 roku, pracując jako rikszarz, czekał na klientów. Policjanci, którzy wzięli go za dilera, pojmali go, zaprowadzili w ciemną uliczkę i urządzili krótki proces. Yung time na po nakadapa po ako, isang oras po ako nagpanggap na patay. Kasi pag malapit sila, hindi po ako huminga, hindi pa pwede nila makitang gumagalaw. Babarilin na po kasi ako nun. Isang oras po itong tinis ko. Hanggang sa, ano po, kapag nakikita ko po ito, na ano po yung, bumabalik po yung yung time na to, yung hindi ko po ma-describe yung takot po naramdaman ko yung time na yun.
Ito po yung unang tama ko. Ito po. Yung unang tama ko, nakadikit po yung baril. Sabay, ang sumunod, tinakpan ko na po yung ulo ko. Ito muna po yung mga tumama na po. Ito please. Pangalawa, pangatlo, pang-apat. Ito po yung pinakahuling tama eh. Ramdam na ramdam ko po dahil nabali po yung... Ojciec Villanueva próbuje przekonać Lazarusa, by zeznawał przeciwko policjantom. Dlatego zaprosił go do uczestnictwa w ekshumacji. Right, thank you. Ito na, ito muna ang gamitin ko. Thank you. Tatlong bala po yung nasa lag ko eh. At tingin mo, bakit pinahintulutan masangga May plano po siguro sa akin. ang Diyos? Linisan ko lang muna, Father. Ay, mga bato-bato, sige. Malinis, boss? Wala na? Sira zipper nyo, oh. Baka may nahulog dyan. Nakakilabot ko po, nakakilabot ko. Kasi may mga tama po yung ano. Nakikita ko po yung mga tama sa ulo. May hagdanan yung bahay niya. Tinitignan ko po. Pababa na siya. Naisip ko po na parang isa katulad po yung sa akin. Na parang ganito rin sana yung nangyari sa akin. Ganun po. Mas lalo po akong ginanaan po sa paglaro. Willing mag-testify na sa witness po. Lazarus do dziś żyje w strachu przed policjantami, którzy chcieli go zabić. Opo, hanggang ngayon po, nasa preso pa rin po sila. Naka-duty pa rin po. Takot, kasi baka bigla daw, pagbabarilin po ako, tapos kung nasan man ako, matadamay po yung nando dun. Ayun po. Kaya talagang galit na galit po ako sa ano. Świadek koronny Mato Bato również dostaje groźby śmierci. Aby zeznawać, musi zostać objęty programem ochrony świadków Międzynarodowego Trybunału Karnego. Villanueva od miesięcy przygotowuje plan ucieczki Mato Bato za granicę. Dziś oczekiwanie w końcu dobiegło końca. After a long hide and seek us to bring witness one out of his cave and travel to a foreign country to meet his lawyers who are representing the International Criminal Court. His testimony is momentous and even a game changer. Could be substantial enough to assist in issuing a warrant for the mass murderer, former President Rodrigo Duterte. Nim Mato Bato wraz z księdzem opuści Filipiny i zostanie objęty programem ochrony świadków Międzynarodowego Trybunału Karnego, prosi Villanuevę o zorganizowanie spotkania z rodzinami ofiar. Sa pagpapakilala niya ay hihingi siya ng tawad sa mga nagawa niya nung nakaraan. Nanganganib din ang buhay niya, no? So baka makatulong isang tapik o isang yakap na mahigpit para magpalakas ang loob niya. Ganon din siya sa inyo. Ha? Okay? Sige, okay ba yan? Ano yung hawak mo? Ito mahal na berhen. Napulot ko ito sa basurahan. Parang yan ang nagproprotekta sa buhay ko. Na ako yung mga kaibigan na
gustong pakilala sa'yo. Kung ano ang mensahe na gusto mong sabihin sa kanila, pwede mong isulti. Siya si Laila, tapos Cheryl, tsaka si... Pasok, lapit kayo. Lapit. Tsaka si Arlene, ano? Kaibigan natin. Alam mo naman yung si Tete, marami inuutos yan. Mag-alanganin man ang buhay mo. At kasama mo rin kami, na sana umaasa kami, nakatulong ka namin na bigay mo yun at sabihin mo yung katotohanan. Pwede tayo magkapit kamay kaya? Panginoon ng buhay, Panginoon ng katarungan, Ikaw ang nagpapasya kung sino ang tatayo, mabubuwal sa ngalan ng Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Okay. Okay. Basta ito lang isasalita ko sa kanila, Father. Okay na, okay na. Nasalita muna ako. Talaga, ang mga polis, ginamit talaga ni Duterte. Yan ang mga kriminal sa atin dito. I will have to cut this. There had been some very, very sensitive things mentioned that should not come out. At least not at this point of time. Please, for the safety of everybody, it went a little beyond than what should be. I did not expect. Kung ano man na nadinig natin, walang sarili niyo muna, Hindi, kumbaga, hindi naganap ang pangyayaring ito. Lalong higit sa mga kapitbahay kung kanino man. Ha? Okay. Tego samego wieczoru Matobato wyjeżdża z Filipin. Podróż odbywa z nową tożsamością, pod nowym nazwiskiem. Były płatny zabójca wybiera też nowy zawód i zostaje ogrodnikiem. W podróży do nowego życia towarzyszy mu Flavie Villanueva. Ako, nagpapasalamat ako sa nagtulong sa akin ng mga pare. Number 1, si Father Flavie. Sila ang tumulong sa akin. Sila ang sumanggip sa aking buhay. Oo, delikado sila, pero nakataya ang ilang kinabuhi sa kuha, ma'am. Kilka miesięcy później Duterte został aresztowany na lotnisku w Manili i przewieziony do Hagi. Marzenie Flaviego Villanuevy nareszcie się spełniło. This is a day that no one believed would come in this lifetime. I believe that the humble work that we did in caring for Edgar could have contributed to this day. The testimony of Edgar actually is something critical. I salute the guy. Rozliczenie wojny z narkotykami wreszcie się rozpoczyna. Istnieje nadzieja, że ofiary w końcu doczekają się sprawiedliwości.